Sige, simulan natin. May isang tanong dito mula sa mga materyales na pinag-usapan natin na talagang tumatak sa akin. Ito yung tanong, bakit kahit yung mga pinakamagaling, di ba? Pinakamatalino, pinaka-committed na leader, bumabagsak pa rin? At ang sagot, na base sa research, ay hindi pala dahil sa kakulangan ng talento. Ang dahilan daw ay isang tahimik na krisis, ang tawag nila fragmentation, pagkakawatak-watak. So para sa ating pag-usap ngayon, himay-himayin natin to. Ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Titignan natin kung paano ang isang leader pwedeng mukhang sobrang successful sa labas, pero sa loob, watak-watak na pala. At syempre, ang pinaka-importante, hahanapin natin yung solusyon. Itong integrated leadership o yung pagiging isang buong leader. Exactly. At yun yung mission natin dito, di ba? Hindi lang para intindihin yung teorya. Ang gusto natin mangyari ay mabigyan ka, ikaw na nakikinig, ng isang malinaw na picture kung paano to nangyayari sa totoong buhay. Bakit siya critical? At ano yung mga practical na pwedeng gawin para hindi ka mahulog sa bitak na yan? Okay, sige. Let's unpack this. Simulan natin sa problema mismo. Fragmentation. Ano ba talaga to in simple terms? Kasi yung isang description sa notes, parang inilalarawan ito bilang pagkakaroon mo ng magagandang katangian, pero hindi sila konektado sa isa't isa. So, Halimbawa, meron kang napakagandang vision, pero yung integridad mo medyo questionable. Ganun ba yun? tama. Isang magandang analogy dyan ay isipin mo yung isang high-performance na sasakyan. Ang ganda ng makina, state-of-the-art ang technology, pero parang may slow leak sa isa sa mga gulong. At wala sa alignment. Ah, okay. Aandar pa rin ba siya? Oo naman. Baka mabilis pa nga sa simula. Pero habang tumatagal, yung maliit na problema na yon, sisirain niya yung buong sasakyan. At ilalagay ka pa sa panganib. Ganyan mismo ang fragmentation. Wow, ang linaw nun. At yung sinasabi sa research, ang resulta nito ay talagang mapanira, in the long run. Ito raw yung root cause ng burnout, ng mission drift, Yon. yung paglihi sa misyon. Oo, yung bigla na lang nalihis sa tunay na misyon at yung unti-unting pagguho ng etika. Parang yung sinasabi sa Santiago 1.8, di ba? Tungkol sa isang double-minded person. Oo, pabago-bago sa lahat ng kanyang mga lakad. Eksakto. Hindi siya bigla ang pagsabog. Parang dahan-dahan, unti-unting pagguho ng pundasyon. At dyan yung panganib, Kasi kadalasan, hindi ito napapansin ng leader mismo. Yun yung nakakatakot. Akala niya okay ang lahat kasi maganda yung mga numero, positibo yung feedback, tinitingala siya. Pero sa ilalim pala, may malalim na disconnect. So sa publiko, isa siyang huran. Pero sa pribadong buhay niya, Pagod na pagod siya, watak-watak yung pamilya, at nawawala na yung koneksyon niya sa kung bakit niya nga ba sinimulan ng lahat ng ito. teka, yung idea ng public at private self, hindi ba parang normal lang yun sa lahat ng tao? Iba naman talaga tayo umakto sa harap ng boss kumpara sa, alam mo na, sa mga kaibigan natin. Kailan to tumatawid mula sa pagiging normal papunta sa delikadong fragmentation na sinasabi mo? Magandang tanong yan. Nagiging delikado ito kapag yung public self mo at private self mo ay hindi na lang magkaiba, kundi magkasalungat na. Magkasalungat, okay. Kapag yung mga values na pinapangaral mo sa trabaho, hindi na yung values na isinasabuhay mo sa bahay. For example, you preach teamwork, di ba? Pero sa totoo lang, you see everyone as a competitor. Gets ko. O you advocate for work-life balance for your team. Pero ikaw mismo, 24/7 kang nagtatrabaho. Yung inconsistency na yan yung lason. Okay, I'm sold on the why. Gets ko na kung bakit delikado tong fragmentation. Pero yung susunod na tanong sa isip ko, at sigurado sa isip mo rin ng nakikinig, ay yung how. Paano? Parang ang laki kasing project nito Saan ako magsisimula? Dito na pumapasok yung solusyon. Integration o pagkakabuklod. At ang isang key argument sa mga materyales ay hindi ito tungkol sa pagdagdag ng bagong skill.
Hindi seminar. Hindi. Ito ay tungkol sa pag-align o pag-uugnay ng mga bagay na nasa iyo na. May 9 na dimensyon na tinukoy at para mas madali nating matandaan, igrupo natin sila sa 3. Sige, gusto ko yan. Mas madaling i-digest pag nakagrupo. Ano yung unang grupo? Yung unang grupo ay yung core mo. Ito yung pundasyon. Binubuo to ng 3 bagay. Ang iyong identity o pagkakakilanlan, Okay, identity? ang iyong integrity o integridad, at ang iyong purpose o layunin. Basically, ito yung sagot sa mga tanong na, sino ako? Paano ako mamumuhay? At bakit ako nandito? So kung hindi buo tong 3 to, Lahat ng susunod, guguho. makes perfect sense. Yung who at why bago yung what at how. Anong kasunod ng core? Kasunod yung actions mo. Dito na pumapasok yung what at how. Ito yung vision mo, saan tayo pupunta. Yung strategy, paano tayo makakarating doon. At yung pangatlo? At yung influence, paano natin hihikayatin ng iba na sumama. Maraming leader, alam mo, dito lang nakafocus, magaling sa vision casting at strategy. Pero dahil watak-watak yung core. Yung actions nila ay nagiging self-serving. Got it. At yung pangatlong grupo? Yung pangatlo, ito yung sustainability mo. Kumbaga, paano ka tatagal sa laban? Ito yung resilience mo o katatagan, innovation o yung kakayahang magbago, at mentorship. Paggabay sa susunod na henerasyon. Oo. Kung wala nito, kahit gaano kaganda yung core at actions mo, mauubos ka lang. Magiging one-hit wonder ka. Ang ganda ng framework na yan. Core, actions, sustainability. At ang pundasyon pala ng lahat ng ito, ayon sa notes, ay theological. Nakaugat sa kalikasan mismo ng Diyos. Eksakto. Binabangkit doon ang Deuteronomio 6.4, yung Shema. Pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Iisa. At yung salitang isa o echad sa Hebreyo, hindi lang yan numerical eh. Ang ibig sabihin yan ay unified o buo. Okay. So hindi watak-watak. Hindi watak-watak ang Diyos. Yung pag-ibig niya, katarungan, awa, kabanalan, laging magkakaugnay yan. Kaya yung pamumuno na sumasalamin sa Kanya, dapat buo rin. Hindi pwedeng pag nasa simbahan ka, ang bait mo. Pero pag nasa boardroom ka, nananapagapaw ka ng kapwa. Tama. At ang pinakamalinaw na modelo na binigay sa mga materyales ay si Jesus. Hindi niya tinuro ang leadership bilang isang set of techniques. Isinabuhay niya ito. Sabi nga doon sa isang article, His life itself was the strategy. Walang pagkakahati. Walang pagkakahati sa kung sino siya, bakit siya namumuno, at kung paano siya kumilos. At may 2 susing teksto sa Biblia na binibigyan din dyan. Ano yun? Una ay yung Juan 17, yung panalangin ni Jesus bago siya dakpin. Ipinapakita dito na yung buong pamumuno ni Jesus ay nakaangkla sa kanyang malalim na ugnayan sa Ama, sa kanyang identity. Hindi siya namumuno para patunayan ang sarili. Exactly. Hindi para maghanap ng validation. Alam na niya kung sino siya bago pa man siya gumawa ng kahit ano. Ito yung konsepto na identity precedes activity. Pagkakakilanlan bago pagkilos. Nauuna yon. Alam mo, yung identity precedes activity, parang ang simple pakinggan, pero grabe napakalaking paradigm shift niyan. Kasi ang default setting ng mundo, lalo na sa business, ay activity defines identity, di ba? Oo, totoo yan. Ang value mo ay yung huling sales numbers mo, yung huling project mo, yung dami ng followers mo. This is a complete reversal. So kapag nawala yung mga yun, parang nawawala rin tayo. Tama ka dyan. Pero ang modelo ni Jesus, dahil alam niya kung sino siya, malaya siyang maglingkod, magsakripisyo at mamuno ng walang takot. Tama. At yan daw yung lunas sa tinatawag na leadership anxiety na sobrang laganap ngayon. Okay. Ano yung pangalawang teksto? Yung pangalawa ay Mateo 28, yung The Great Commission. Madalas nating tong tinitingnan bilang isang utos lang. Pero the research frames it as a complete leadership framework. Isang buong framework. Paano? Unang-una, otoridad. Ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin. Ang otoridad ng leader galing sa Diyos, hindi sa sarili. Okay. Pangalawa, misyon. Humayo kayo at gawing alagad. Sobrang linaw ng layunin. At kasunod niyan, yung saklaw, ang lahat ng mga bansa. Malawak ang pananaw. Tapos ang paraan,
Binyagan sila at turuan silang sumunod. This is about deep transformation. Hindi lang information transfer. Oo. At panghuli na para sa akin ay game changer, yung presensya. Ako'y kasama ninyo palagi. Hindi ka nag-iisa. Para sa isang leader na madalas isolated, yan yung pinakamahalagang pangako. Isang kumpretong balangkas talaga. So, nakita na natin yung problema, yung solusyon, at yung perfectong modelo. Ngayon, yung pinaka-importanting tanong para sa'yo na nakikinig. Paano mo to sisimulang isasabuhay? Yan na nga, paano ka magiging isang integrated leader? Kasi pwedeng ma-overwhelm yung tao, di ba? Siyam na dimensyon. Kailangan maging katulad ni Jesus, parang imposible. Okay, so saan tayo pwedeng magsimula? Sa isang practical na paraan. Nagbigay yung mga materyales ng ilang napaka-practical na diagnostic tools. Tools, sige. Piliin natin yung tatlong pinaka-powerful. Una, yung tinatawag na Identity Alignment Audit. Ang tanong dito ay napakasimple pero napakatalas. Saan ka kumukuha ng validation? Saan ako kumukuha ng magpapatibay? Sa papuri ba ng tao, sa resulta ng trabaho mo, o sa pagkatawag sa iyo ng Diyos? So parang self-check to. Kung saan nakasaksak yung power source ng self-worth ko. Tama ba? Eksakto. Dahil sinasabi doon, kapag hindi malinaw ang sagot dito, ang leader daw ay nagiging prone to manipulation. Nagiging alipin ka ng opinyon ng iba o ng sarili mong mga numero. Okay. That's a powerful first tool. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa ay integrity mapping. Isa tong ehersisyo kung saan parang sa isang mapa, ilalatag mo yung iba't ibang teritoryo ng buhay mo. Pamilya, pinansyal, pananalita. Mga desisyon sa trabaho, social media presence, lahat. Tapos tatanungin mo, magkakaugnay ba sila o mayroon kang isang public self na ipinapakita mo sa lahat at isang private self na ikaw lang ang nakakaalam? Okay, subukan natin gawin yung integrity mapping exercise. Halimbawa, kung ako yung listener, isipin ko, sa trabaho ay project confidence and control. Kalmado ako kahit may krisis, di ba? Oo. Pero pag-uwi sa bahay, dala ko yung stress, irritabi ako sa asawa at anak ko, maikli ang tasensya ko. Yun ba yung disconnect na yon? Yan mismo. At hindi lang yan. Baka sa social media, you portray a life of generosity, pero sa totoo, sobrang higpit mo sa pera. Oo. O kaya sa meetings, you talk about honesty, pero may mga white lies ka para lang makuha yung gusto mo. Yung mapping exercise na to, pinipilit kang harapin yung mga inconsistencies. May binanggit sa notes mo na salitang Hebreo. Ano yon, tamim? Oh, tamim. Ang ibig sabihin niyan ay buo o walang kapintasan. Hindi ito nangangahulugang perfecto ha, kundi buo ang iyong debosyon, walang pagkakahati. Habang pinag-aaralan natin to, yung pangatlong tool ang talagang tumatak sa akin, yung pagbuo ng isang rule of life for resilience. Kasi madalas, ang tingin natin sa boundaries at Sabbath ay mga limitasyon eh. Parang restriksyon. Oo, pero the way the materials frame it, ito pala yung mga bagay na nagbibigay buhay at sustainability. It's about proper design. Tumpak. Para maiwasan ang burnout na isang malinaw na sintomas ng fragmentation, kailangan mong sadyaing bumuo ng isang personal na rule of life, isang hanay ng mga ritmo. Hindi yung New Year's resolution na nakakalimutan. Hindi. Ito ay isang balangkas para sa buhay mo. Dapat kasama dito yung regular na pahinga o Sabbath, yung oras para sa panalangin, at yung pagkakaroon ng isang komunidad na mapagkakatiwalaan mo, yung mga taong pwedeng magsabi sa iyo ng totoo kahit masakit. At kasama rin dyan yung pagtatakda ng malinaw na boundaries, di ba? Oo, yun. Yung pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo, kahit na magandang oportunidad. Kasi ang leadership pala, hindi lang tungkol sa paggawa ng mas maraming bagay. Kundi sa paggawa ng mga tamang bagay. At hindi ito tungkol sa pagiging matibay lang eh. Ito ay tungkol sa pagiging matatag dahil sumusunod ka sa isang disenyo na nagbibigay buhay. Hindi, sa isang disenyo na nakakapagod at nakakaupos. Tama. Ang isang buong leader ay isang matatag na leader. So, sa huli, ang aral dito ay
Malinaw na malinaw, ang tunay na krisis sa leadership, hindi kakulangan sa kakayahan, kundi kakulangan sa pagiging buo. Madalas, sobrang abala tayo sa pag-aaral ng mga bagong teknik, sa pag-polish ng ating public self, di ba? Oo. Pero nakakalimutan natin na ang pinaka-effective na leadership tool natin ay ang sarili nating buhay. Ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa mga bagay na iyong nagagawa, kundi sa kung sino ka na unti-unting nagiging. At bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo, tinatapos ng isa sa mga artikulo ang diskusyon sa ideya na ang isang buong pamumuno ay nagiging isang saksi, isang buhay na testimonya. I like that. Yung buhay mo bilang leader, yung mga desisyon mo pag walang nakatingin, yung paraan mo ng pakikitungo sa pamilya mo, yung integridad mo sa pera, lahat yan bumubuo ng isang mensahe. Kaya ang tanong na iiwan namin sa iyo ay ito. Kung ang buhay mo ang siyang pinakamalakas na mensahe ng iyong pamumuno, ano ang testimonya na ipinapahayag nito sa mga tao sa paligid mo ngayon?